Kumusta mga kabayan? Iniimbitahan ko kayo sa ating 9/8 sale, 9/9 sale hanggang 9/10 sale. 3 araw na sale yan mga kabayan, from 20 to 60% off lahat ng products sa Lika Merchandise. Samantalay nyo yung pagkakataon mga kabayan para magpondo ng maraming incense o candle for cleansing. Tandaan na ang September 6 hanggang September 26, peak ng Ghostman. Tampulan ng kamalasan yan mga kabayan. Ang pinakamabisang pangontra natin, incense o candle for cleansing, magsindi ng kandila sa umaga at gabi. Again mga kabayan, kita-kits tayo. Yung 3 araw na yan, ongoing lang yung sale natin yan from 20 to 60% off. Pero magla-live pa din ako niyan mga kabayan ng 8 PM. Kita-kits! Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Limuel. Taong 1966, probinsya ng Leyte. Hindi inaasahan ni Limuel na sa sandaling lumipat sa tahanan ng tiyahin na angka ng ama, magiging bahagi siya ng kababalagan. Mga bagay na mahirap unawain dahil ang isang bata ay nagmimilagro. Ang sabi, ampon ng batang ito, nakitang palaboy-laboy hanggang sa kinupkup sa awa. Lumipas ang mga buwan, nagpakitang gilas sa panggagamot. Anumang karamdaman sa pamilya ng tiyahin, kagad nalulunasan. Higit sa lahat ay bumubuhay ng patay. Sa unang beses na narinig, malakas ang tawa ni Limuel. Para sa kanya hindi santo ang bata para gumawa ng milagro. Pero sa oras na nasaksiyan ang hindi maipaliwanag na kakayahan, nagbago ang tingin sa bata. Sa panahong ito, tinamaan ng niyog mula sa matayog na puno ang kalabaw. Nalagutan ng hininga. Makalipas ang oras, napagpasya ng lahat na katay na lamang at pakinabangan ang laman. Pero humadlang ang bata. Ipinatong ang mga palad sa ulo ng hayop. Bumulong ng mga kataga. Pagkatapos ay unti-unting nagkamalay. Ito ang unang pagkakataon na nasaksiyan ang kakayahan ng bata. Pero sa halip na ituring na milagro, para kay Limuel, isa itong kababalagan na may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Mulat ang binata sa ganitong usapin dahil 2 taon din sa poder ng tiyuhin. Sa angkan ng ina na isang pari sa larangan ng eksorsismo, may pagkakataon na sinasama siya sa isang bayan kung saan may ganitong gawain. Nagmimilagro kung ituring, pero ang totoo isang demonyo na sumapi sa katawan ng paslit. Maraming bagay ang nagagawa kabilang narito ang panggagamot, pagbuhay ng patay, at marami pang hindi maunawa ang kilos. Sinubukang kausapin ni Limuel ang tiyahin tungkol dito, pero palaging gumagawa ng paraan ang bata para hindi matuloy. Sa puntong ito, alam ng bata ang nais niyang gawin. Kuya, hindi ko alam kung anong pakay mo sa panunuluyan dito sa tahanan ni Tia Amara. Pero ayoko yung iniisip mo eh. Kung gusto mong magtagal, mas mabuti pang pabayaan mo na lang ako. Wika ni Mateo. Bakit natatakot ka ba? Nangangamba na malaman nila ang katotohanan. Hoy bata, hindi mo ako maloloko. Kung titignan, hamak na bata ka lang pero yung kaluluwa at kaalaman mo, pagmamay-ari na yan ng demonyo, tama ba? Wala sa akin ang demonyo kundi nasa pag-iisip mo. Hindi ba pwedeng biniyayaan ako ng langit ng kakayahan? Maraming tao na naging santo at siguradong doon din ang pupuntahan ko. Mangarap ka man. Hindi mo mabibili ang katotohanan na isa kang demonyo. Bata ako sa'yo. Lisanin mo ang tahanan ng tiyahin ko. Kapag ako sinagad mo, may magagawa akong siguradong pagsisisihan mo. Kahit anong isipin mo, Kuya Limuel, hindi ako ganyan. Isa akong bata na binigyan ng biyaya ng kalangitan. Wika ni Mateo bago lumakad para makihalubilo sa mga bata. Napahugot ng hininga si Limuel.
Hindi inalis ang tingin sa bata upang makasaklolo kung meron itong gagawin. Kahit anong kumbinse sa sarili, hindi kayang magbulag-bulagan sa nangyayari. Sinubukang tawagin ang chewing pare pero nasa ibang bansa. Dumalo sa aktibidad ng simbahan. Gayunpaman minabuting maghintay sa pagbalik. Sa ngayon magbabantay na lang muna kay Mateo. Sa kalagitnaan ng paglalaro, hindi maiwasang mag-away-away. Tinulak ang nakababatang pinsan dahilan para masugatan ang tuhod. Nakita ito ni Mateo. Tinitigan ng masama ang kalaro. Ilang sandali pa, nagdugo ang ilong kasabay ng pagkahimatay. Dali-daling lumapit si Lemuel para sitahin ng bata. Kaso pasimple itong tumalikod at pumasok ng bahay. Siya na lang din ang humingi ng despensa. Hindi rin sinabi ang katotohanan dahil baka pag-isipan siya ng baliw. Nang magkaoras, pasikretong kinausap si Mateo. May napapansin lang ako. Unti-unti mong inilalabas kung sino ka talaga. Hindi ka ba natatakot na mahuli sa akto? Nakita ko ang ginawa mo kanina, bata. Paano kung magsalita ako? Sabihin mo lahat ng nakita mo. Tignan natin kung sinong mapapaya. Sa tingin mo ba, may maniniwala sa'yo na magagawa yan ng isang bata? Kaya ba pinili mong sumanib sa bata para magawa mo mga bagay-bagay na yan? Matalino ka rin ano? Gayunpaman, may nakakaalam na ng pagkatao mo at ako yon. Ito ang maipapayo ko sa'yo. Kung aalis ka, ililihim ko ang tungkol sa'yo. Pero kung magmamatigas ka at patuloy na mananahan dito, sisiguraduhin ko ang isang bagay. Kamatayan! Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas, Kuya Lemuel ha. Bukod sa mga pesting pare, ikaw pa lang ang ordinaryong tao na naglakas ng loob kumausap sa akin. Hindi ka ba natatakot? Wala akong dapat ikatakot dahil nasa panig ako ng kanan. Ang Diyos ko ang sisira sa'yo. Ang Diyos mo na isang huwad. Sa tingin mo ba totoo ang Diyos na sinasamba at kinikilala mo? Kuya Lemuel, nakausap mo na ba yung Diyos? Nakita mo na ba siya? Ang bagay na hindi nakikita ay hindi totoo. Ako tunay ako, nakakausap mo na nga eh. Alam ko na ang galawan mo. Papaamuhin mo ako sa pamamagitan ng salita pero pasensya ka na. Hindi ako madaling malinlang. Pag-isipan mong mabuti ang payo ko upang habang maaga pa, maililigtas mo ang iyong sarili. Magpahinga ka na. Gabi na. Wika ni Lemuel, sabay tapik sa balikat nito. Napangiti nang makita ang inis sa mukha ni Mateo. Sa madalas na pag-uusap, mas naging malinaw sa binata kung sino nga ba ito. Walang duda. Isang demonyo ang nananahan sa katawan ng bata at habang iniisip ito, hindi makapaghantay na bumalik ang chewing pare para sa eksorsismo. Sa paglipas ng araw, lalong pinamalas ni Mateo ang kakayahan. May araw na malakas ang ulan. Hindi nakapasada si Tio Gilberto kung kaya't puro tinapay ang laman ng tiyan. Nung hapunan, 2 peraso ang natira. 6 silang kakain. Hindi ito kakasya para sa lahat. Sa mismong harapan nila, dilat na nasaksihan ang ginawa ng bata. Tinakpan ng plato ang mangkok na pinaglalagyan ng tinapay. Pumikit kasabay ng pagbulong na salita na siya lamang ang nakakaunawa. Matapos nito ay binuksan ng plato. Nakita ang ilang peraso ng tinapay. Hindi lang magkakasya para sa kanila. Sobra-sobra pa. Kumain ang pamilya ng tiyahin maliban kay Lemuel. Pagkatapos magtimpla ng kape ay sumilong sa kamalig. Hindi naglaon dumating ang bata. Naglapag ng tinapay sa mesa at kagad tinapon ni Lemuel. Hindi ko alam kung anong pakay mo sa pamilya ni Tia. Pero pwede bang pabayaan mo na sila? Kung gusto mong magasik, doon ka sa impyerno.
Huwag kang manggambala ng mga tao. Sino ka ba para diktahan ako? Walang sino man sa mga tao ang mag-uutos sa akin. Nagulat si Lemuel. Bahagyang nag-iba ang itsura ng bata. Parang dalawang tao ang nakikita niya. Ilang sandali pa ay bumalik din sa ayos. Ngumiti si Mateo bago nagpaalam. Napahugot ng hininga ang binata. Hindi inasahan na makakarinig ng boses ng demonyo. Gayunpaman, hindi siya matitinag sa ganitong pamamaraan. Bago matulog ay tsumempo. Nang makapasok sa kabilang kwarto si Mateo, dali-daling tinawag ang tiyahin para kausapin tungkol dito. Kaso nga lang nabigo siya. Dahil lumabas ng kwarto si Mateo, nagmungkahi ito na sa tabi ni Tia Luning matutulog. Anong oras na rin, kung kaya't hindi na siya nabigyan ng pansin ng tiyahin. Napailing na lamang si Lemuel. Nagagawa ng paraan ng demonyo ang lahat ng plano niya. Gayunpaman, tiwala siya na balang araw papabor sa kanya ang pagkakataon. Dapit hapon na maglaro ang mga bata sa bakanting lote. May kalayuan ito sa tahanan. Naroon din si Lemuel para bantayan ng pinsan. Walang pasok sa eskwela, kung kaya't nagpang-abot sila. Sinundan ng tingin ni Mateo na animoy hindi kampo ng kadiliman. Nakikipagtawanan, nakikipagkulitan sa mga batang walang kamalay-malay. Lihim na lang siyang nanalangin na hindi ito gumawa ng kababalagan. Nasanay siya na ibulong ang pagbigkas ng dasal. Kaso nga lang, bago pa magsimula ay nakarinig siya ng boses. Boses ng isang demonyo. Ang boses na taglay ni Mateo nung gabi na nag-usap sila. Ginugulo siya para hindi makasambit ng dasal. Nang sulyapan nito, masama ang titig sa kanya. Dinukot ni Lemuel ang banal na gamit sa bulsa. Maigpit itong hinawakan. Kaso nga lang may puwersang pumipilit sa mga daliri para mabitawan ito. Pinigilang mabuti ni Lemuel bago unti-unting tumunog ang buto. Nabitawan matapos mabali ang hinliliit. Tuwang-tuwa naman ang batang demonyo. Lemuel naman, bakit ka sumasali sa larong bata? Yung binabantayan mo walang galos. Ikaw tong matanda na balian ka. Ano bang ginawa mo doon? Tanong ng tiyahin. Sinuri muna ni Lemuel ang paligid. Nang wala si Mateo ay hindi na nagdalawang isip. Tiya, yung kinupkup mo, demonyo. Nagtatago lang yon sa katawan ng bata, pero hindi yon ang tunay niyang itsura. Tumitig ang tiyahin. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Inakala ni Lemuel na napaniwala. Kaso dumapo ang palad sa ulo niya. Isang sapok ang ginawad. Baliw ka ba? Parang ikaw yung sinasaniban ng demonyo. Daliri ang nabali sa'yo, hindi yung utak mo. Maniwala ka sa akin, Tiya. Hindi niyo ba napapansin, kakaiba ang bata? Bumubuhay ng patay. Gumagawa ng kababalagan. May matinong bata bang ganyan? Hindi niyo ba naisip na posibleng kampo ng kadiliman yan? Anong kampo ng kadiliman? May masamang espiritu ba nakapasok dito? Wika ni Tio Gilberto. Kakarating lang mula sa pamamasada. Si Mateo, Tio. Hindi siya tao, hindi siya bata. Isang demonyo yan. Walang ordinaryong tao ang makakabuhay ng patay. Makakagawa ng kababalagan. Milagro, Lemuel. Hindi kababalagan ang ginagawa ni Mateo kung hindi milagro. Pinagkalooban siya ng kalangitan. Ano bang mali doon? Sandali. Naiinggit ka kasi maraming kayang gawin ng bata, ano? Tiya, pambihira naman, gumising naman kayo. Hindi tao ang kasama natin sa bahay. O sige, paano niyong mapapaliwanag ang ginagawa niya, ha? Hindi siya santo. Hindi siya anak ng Diyos. Saan siya umuhugot ng kapangyarihan para makagawa ng milagro? Ni hindi niyo nga nakita na lumuhod yan sa altar eh. Ni pagtanda ng krus wala. Subukan niyong ipasok sa simbahan yan. Wisika ng banal na tubig.
makikita niyo ang katotohanan. Kahit anong paliwanag ni Lemuel, hirap silang maniwala. Nang masipat sa bakuran si Mateo, nakangiti ito sa kanya. Siguradong nabilog na si Tia Luning at Tio Gilberto. Nang kumulit pa siya, nagpa siya ang mag-asawa na paalisin ng tahanan. Walang nagawa kung hindi sumunod. Labag sa kalooban ang umalis lalo pa nasa panganib ang pamilya ng tiyahin. Kaso hindi kayang suwayin ang pagpapasya ng mga ito. Dumiretso sa simbahan kung saan naninilbihan ang tsuing pare. Pinatuloy siya sa kumbento dahil ang balita, pauwi na ito sa bansa kasama ang iba pang pare at obispo. Tahimik siyang nakaupo sa tabi. Hindi na asikaso dahil abala ang mga sakristan, pare at mga madre. Habang nagmamasid, dumako ang tingin sa libreta na nasa altar. Sakto lamang sa palad ang sukat nito. Maraming banal na kagamitan. Pero ito ang umagaw ng atensyon ng binata. Lumapit siya dito. Tinitigan sa malapitan. Ilang sandali pa naudlot sa pagpasok ng isang pare. Magandang araw sa iyo, iho. Padre Jose ang pangalan ko. Kasamahan ng tsuhin mong si Padre Bien. Ang huling balita, palipad na siya pabalik ng bansa eh. Siguro bukas ng umaga nandito na siya. At yung libreta na nakatalaga kay Padre Bien, ginagamit na yan kapag oras ng pag-eksorsismo. Hindi ba nakasama ka niya sa ilang aktibidad? Natatandaan kita eh. Wika ni Padre Jose. Oo, Lemuelo ang pangalan ko. Tsuhin si Padre Bien sa angka ng ina. May pagkakataon rin po na nakasama ako sa lakad. Alam mo, sa totoo lang, malakas na ihemplo ng Diyos si Padre Bien eh. Kahit ang demonyo hindi nakakatagal sa kanya. Meron siyang likas na kakayahan na magpasuko ng mga masasama eh. Hanga kaming lahat dahil sa pamamagitan niya, nababawasan ang banta ng mga tao at ng simbahan. Ikaw ba? Gusto mo bang pumasok sa seminaryo? Pwede kitang gabayan doon. Mainam na may sumunod sepak ni Padre Bien mula sa angkan niyo. Ngumiti lang si Lemuel. Humaba ang usapan hanggang sa nagkaroon ng bigla ang lakad ng pare. Walang sakristan sa mga oras na yun dahil lahat nakadestino sa iba't ibang lugar. Wala rin siyang gagawin kung kaya't sumama na lamang sa hindi inaasahan sa lugar ng tiyahin ang tungo. Nang dumaan ang sasakyan sa tahanan, nasa tabi lang to ng daan. Napalingon ang pare. Kunot noong napatitig sandali. Napatanda ng krus ng lumampas. Sa puntong ito, napangiti si Lemuel dahil meron na siyang kakampi kung pag-uusapan ang batang si Mateo. Pagkatapos ng pakay sa lugar, bumalik kaagad pero nang tumapat sa tahanan ng tiyahin, pinahinto ng pare ang sasakyan. Hindi nag-alangan si Lemuel. Sinabi ang gustong sabihin. Malakas po ba ang presensya ng demonyo? Naramdaman mo rin ba yung presensya? Kung ganon talagang nasa dugo nyo nga. Ganito rin kalakas ang pangamoy ni Padre Bien sa mga demonyo. Hindi naman ho siguro. Nagkataon lang na nakita ko na iba yung galaw ng batang sinasapian ng demonyo. Ang totoo, bahay ho yan ng tiyahin ko, sa angka ng ama. Diyan ako galing pero pinaalis eh. Pinilit ko kasi yung katotohanan sa kanila. Ayaw nilang maniwala na yung batang kinupkup nila ay mula sa impyerno. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Padre Jose. Sumunod na rin siya kagad. Nanlaki ang mga mata ni Tia Luning at Tio Gilberto. Tinignan ni Lemuel ang likod ng bahay kung saan nakita si Mateo. Masama ang titig. Kumaripas ng takbo. Sinundan niya kaso hindi na naabutan pa. Naglaho na lamang ng parang bula. Kinumbinse ni Padre Jose ang tiyahin at tsuhin na gawa ng seremonya ang tahanan para itaboy ang masamang espiritu. Pinaliwanag ng pare ang nangyayari sa loob ng bahay. Hindi makapaniwala ang mag-asawa na tama ang sinabi ni Lemuel dahil alagad ng simbahan ang nagsabi
Hinayaan ng pare na gawin ang nararapat. Nilibot ang buong tahanan. Bawat sulok ay sinabuyan ng banal na tubig kasabay ng pagbabasbas. Pagtataboy ng masamang elemento at pagpapapasok ng positibong enerhiya. Matapos ang seremonya, binalaan ang mag-asawa na wag basta-basta magpapapasok, lalo na kung kahina-hinala ang galaw. Gayunpaman, duda si Lemuel na masusunod ito ni Tia at Tio. Masyadong maawain ang mga ito, kaya madaling naluloko. Nagpaiwan siya upang mabantayan. Muli naman siyang tinanggap ng mga ito. Pagsapit ng gabi, naalimpungatan si Lemuel. Ginising na mga bulong. Pagmulat ng mga mata, nasa mismong kisame ang batang si Mateo. Nangingitim ang mga mata. Bibig, bagyang namutla ang balat, at para itong gagamba na gumagapang sa itaas. Sa kanya rin nagmula ang bulong na kalaunan ay lumakas. Doble-doble ang boses habang sumisigaw. Hindi nagtagal. Dumagan ito sa kanya at sinakal siya. Sinasambit ang salitang hindi maintindihan. Masama ang titig at layong makapatay. Hindi maunawaan ni Lemuel ang paligid. Masyadong magulo ang lugar na para bang maraming presensya. Si Mateo naman, nag-iiba ang itsura habang tumatagal. Lumaban ang binata hanggang sa nagbukas ang pintuan. Pumasok si Tio Gilberto. Narinig niya ang malakas na ingay. Napansin nito na merong lumabas sa bintana pero hindi namukaan. Dali-daling tinulungan si Lemuel na kamuntikang malagutan. Sinabi ng binata na si Mateo yun. Grabe ang takot ni Tio Gilberto. Ano ba naman yan? Akala ko hindi na tayo mapapasok ng masamang espiritu. Ito naman kasing si Luning eh. Naawa kagad doon kay Mateo. Tignan mo ngayon, dinedemonyo ang bahay natin. Kung alam ko lang na tama si Lemuel, noon ko pa sana pinalayas ang batang yan eh. Aba, anong malay ko? Ordinaryong tao lang ako. Hindi marunong kumilala ng sinasapian ng demonyo. Kung alam ko lang, sa tingin mo papasukin ko yan? Tama na ho, wag na ho tayo mag-away. Pupunta na lang uli ako sa simbahan para ibalita kay Padre Jose ang nangyari. Kahit may basbas ang isang lugar, kung mangangahas ang demonyo at kung malakas ang kapit niya, makakapasok pa rin siya. Uwi na rin bukas si Tio Bien. Sigurado ko malilinis ang tahanan kapag siya na ang haharap sa demonyo. Nagtungo ng simbahan si Lemuel. Pero sa daanan pa lamang, sinundan na siya ni Mateo. Mapuno ang lugar. Walang ibang tao. Hinarang siya ni Mateo. Akala ko hindi tayo aabot sa ganito eh. Hindi ko inaasahan na isa kang malaking banta sa plano ko na gawing alipin ng pamilyang yon. Dahil sa ginawa mo, magkakanda leche-leche na. Kaya ikaw ang uunahin ko. Kuya Lemuel, huwag kang mag-alala. Tatanggapin pa rin kita sa impyerno kahit kumontrata ka pa. Laking gulat ni Lemuel. Dalawang boses ang lumalabas sa bibig ni Mateo. Kagad siyang kinaladkad sa damuhan. Dumagan sa kanya sabay sakal. Ngumiti ito. Tuwang-tuwa sa ginagawa. Bumaon ang kuko sa kanyang balat. Malalagutan na ng hininga si Lemuel. Kahit anong pagpupumiglas ay hindi siya makawala. Napakalakas ng puwersa ni Mateo. Kinapa na lamang ang paligid hanggang sa nakadampot ng kawayan. Kagad niyang hinampas ang ulo nito. Kaso nga lang, tumigil ang kamay niya sa hangin na para bang may kung anong humahawak dito. Isa-isang nabali ang daliri hanggang sa nabitawan ang hawak. Doble ang paghihirap na tinamo ng binata. Lalo siyang nahirapan nang bumuka ang bibig ni Mateo at naglabas ng putik. Mariing tinikom ang bibig. Marami ang inilabas. Para na siyang nasa kumunoy. Dahan-dahang nilulunod ng putik. Sa kabutiang palad dumating si Padre Jose.
Nakaligtas si Lemuel bago matuluyan. Sinimulan kagad ni Padre Jose ang mga seremonya, kasama ang sakristan na walang tigil sa pagsaboy ng banal na tubig. Sa awa ng Diyos, nagawang itaboy ang demonyo. Dinala sa simbahan si Lemuel upang doon mabihisan. Nabahala si Padre Jose sa sinapit ng binata, kaya't inimbitahan siya na manuluyan na lamang sa kumbento. Binigyan ng rosaryo upang kahit papano makapagdasal. Padre, kailan po ba uuwi si Padre Bien? Hindi po pa dapat nakauwi na siya sa mga oras na to? Huwag kang mag-alala. Siguradong dadating si Padre Bien. Oh, sakto pala nandito na siya. Tumayo ang binata nang makita ang tiyuhin. Pagkatapos magmano pinaliwanag ang kaganapan. Pinaliwanag din ni Padre Jose ang naging karanasan. Inunawa ni Padre Bien ang pangyayari. Ilan sandali pa pinuntahan nila ang tahanan ni Tia Luning. Nilibot ng pare ang buong lugar. Sa bakuran, sa loob, maging sa kasulok-sulukan. Muling binasbasa ng mas mataas na uri ng orasyon. Sa kalagitnaan ng seremonya, napansin ni Lemuel na panay kapa sa bulsa si Padre Bien. Pagkatapos ng banal na ritual, lumapit sa altarang pare, inilabas ang nasa bulsa. Nagbuhos ng banal na tubig sa baso, ibinabad sandali ang puting bato. Sa napapansin ni Lemuel, ayaw ng pare na may makakita sa ginagawa niya. Sumama si Lemuel pabalik ng simbahan. Nang magkaoras, kinausap ang tiyuhin tungkol sa ginawa kanina. Sa unang pagkakataon ipinagtapat ng pare ang sekreto. Hindi lamang sa simbahan nagsisilbi si Padre Bien, kundi maging sa lihim na karunungan. Nagmula ang ama sa angkan ng antingero, lumaki na mulat sa mutya, at magmula ng araw na namayapa ang ama, inihabilin ang mutya ng langit na siyang ginagamit upang labanan ang demonyo sa pamamaraan ng eksorsismo. Maigpit itong ipinagbabawal pero para sa kanya malaki ang tulong nito. Gamit naman mula sa kanan, ito ay iba pang pamamaraan. Sinasabayan niya ng lihim na karunungan. Hindi inasahan ni Lemuel na ganito ang ginagampanan ng pare. Ang buong akala sa simbahan lamang ang katapatan. Gayunpaman, hindi nababawasan ang tiwala ng binata sa kanya. Linggo ang lumipas. Wala nang pagpaparamdam si Mateo. Hindi naman napanatag ang loob ni Lemuel. Nangangamba na baka biglang babalik at maggasik ng mas matindi. Ito rin ang palagay ni Padre Bien. Hindi mo na ba nakikita ang bata, Lemuel? Duda ako na hanggang doon lang ang gagawin niya. Hindi aalis ang demonyo ng ganun-ganun lang. Maaaring hindi na ito makapasok ng tahanan dahil sa mga nilagay natin sa palibot. Pero hahanap ito ng paraan para makalapit sa miyembro ng pamilya. Mabuti siguro, doon ka muna. Kapag may napansin ka, tawagin mo ko kagad. Sumunod si Lemuel sa utos ng pare. Bumalik sa tahanan ng tiyahin pero laking gulat niya. Naabutan si Tia Luning. Wala sa sarili. Nakangiti. Kaagad naintindihan ng binata ang nangyayari. Tatakbo na sana para puntahan si Padre Bien. Nagsarado ang pintuan at mga bintana. Mula sa tiyahin, narinig ang boses ni Mateo. Hindi ka pa talaga nakontento, ano? 2 pari pa ang tinawag mo para basbasan ang tahanang ito. Pero anong nangyari? Nakapasok pa rin ako, hindi ba? Kuya Lemuel, hindi ako basta matataboy. Masyado ka talagang kampante, ano? Sige, tignan natin. Tignan natin kung hanggang saan yung lakas mo. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng demonyo. Nagsimulang yumanig ang paligid. Nabasag ang mga gamit. Hindi naglaon ay lumapit ito pero hindi nagawang saktan si Lemuel. Nanlaki ang mga mata kasabay ng pag-atras.
Maging ang binata ay nagtaka. Sumigaw ang demonyo. Halos mabaklas ang kisame ng bahay. Si Lemuel naman, natumba sa lakas ng puwersa. Nang magsalita ito, naunawaan kung para saan ang galit. Kilala ko ang tangan mo. Nakaharap ko na yan noon. Galing yan sa isang pare. Kinapa ni Lemuel ang bulsa. Dito nahugot ang mutya na hindi alam kung paanong napunta roon. Hinawakan ito ng maigi at hinarap sa demonyo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit meron si Tio ng ganitong bagay. Kung hindi ka takot sa ibang pamamaraan, sa mutya ka lang pala titiklop. Ano? Aalis ka ba? O tatapusin kita? Kung magsalita ka, parang alam mo kung paano gamitin yan. Napalunok si Lemuel. Tama ang sinabi nito. Wala siyang alam kung paano gagana ang hawak na gamit. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot sa demonyo. Nanatili siyang nakatayo sa harapan nito. Sa kabutihang palad, narinig ang boses si Padre Bien. Nang bumungad ang pare, makikita sa mga mata ni Mateo ang takot. Sabi na pamilyar ang nararamdaman kong presensya sa'yo, demonyo. Natandaan na kita. Ikaw yung sumapi sa isang bata doon sa kabilang piyesta. Ang layunin mo, paniwalain ang mga tao sa kasinungalingan upang mahatak sa maling paniniwala. Maraming taon na nakalipas . Nagkita na naman tayo. Hindi ka ba nadala sa ginawa ko noon? Gusto mo talagang ulitin pa? Ikaw na naman. Hindi ka tapat. Hindi ka tapat sa pinagsisilbihan mo. Hoy, ulupong. Hindi mo ako madadaan sa ganyang salita mo. Kahit anong paglihis mo sa usapan, hindi mo ako matatakot. Binigay ni Lemuel ang mutya ng ilahad ni Padre Bien ang palad. Habang nasa bakuran, hindi mapakali ang binata. Walang ingay na maririnig mula sa loob, pero sigurado siyang may nangyayari. Hindi nagtagal, isang malakas sa kalabog ang pumukaw ng pansin. Dali-daling pumasok nang magtawag si Padre Bien. Humandusay si Tia Luning. Wala itong malay. Sa sulok nakasandal ang katawan ni Mateo. Nakanganga. Nanlaki ang mga mata. Nakatusok ang krus sa noo. Wala itong buhay. Sa puntong ito binuklat ni Padre Bien ang hawak na libreta. Nagbitiw ng salita mula roon. Napansin ng binata ang itim na usok na lumalabas sa katawan ni Mateo. Tinangay ng hangin palabas ng bintana. Tinapos ng pare ang ritual sa pamamagitan ng pagsasaboy ng banal na tubig. Inutusan ang nag-aantay na sakristan na buhatin ang katawan ng bata. Sa puntong ito ay nagkamalay na si Tia Luning. Walang ideya sa naganap. Nagtataka naman si Tio Gilberto na kakarating lang mula sa pamamasada. Si Padre Bien na ang nagpaliwanag. Nagpasalamat ang mag-asawa sa kaganapan. Nagpaalam na rin si Padre Bien. Sumama si Lemuel para mag-usisa kung paanong tinalo ang demonyo. Iho, may mga pamamaraan ako na hindi na pwedeng sabihin sa'yo. Ipinagtapat ko na ang tungkol sa mutya. Pero ang ibang bagay, hindi mo na pwedeng malaman. Doon natapos ang kaganapan. Palaisipan pa rin sa binata ang sinabing pamamaraan ng pare. Hindi na rin ito nakausap dahil nadestino sa malayong bayan. Madalas din ang pag-alis ng bansa para sa mga gawain ng simbahan. Gayunpaman, buo ang tiwala sa tiyuhin anuman ang lihim na gawin. Kahit na kulang ang kaalaman tungkol dito, isa lamang ang mahalaga kay Lemuel. Maaasahan si Padre Bien sa oras ng pangailangan. Lalong-lalo na
Kung ito ay pamumuksa tungkol sa masasamang nilalang, kung ito ay pagpuksa sa mga demonyo. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan, ito ay pumapatungkol sa pulubing mangkukulam. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Norman. Ito ay istorya ng kanyang kaibigang si Leo. Taong 2018, Maynila. Upang hindi na matuntun pa ang pagkakakilanlan, hindi na sasabihin ni Norman kung saan ito nagtatrabaho. Tanging kailangan lamang malaman na madalas panggabi ang oras nito. Dahil sa hirap ng buhay, bata pa lamang nagbabanat na ng buto ang binata. Maaga itong nawalay sa piling ng pamilya dahil hindi nito kinaya ang hindi makatarungang hinihingi ng mga tao. Sa madaling salita, sarili na lamang ni Norman ang binubuhay niya. At dahil sarili lamang ang maaasahan, kahit anong trabaho ay tinanggap niya. Mula pagkabata ay laking Maynila na. Moderno ang pananaw sa buhay kaya para sa kanya, lahat ng bagay napapaliwanag ng siyensya at lohika. Sa tuwing nakakarinig ng patungkol sa mga aswang, mga multo at kung ano-ano pa, napapailing na lamang ito. Tigilan niyo nga ako sa mga sinasabi niyong ganyan. Tigilan niyo ako sa mga chismis niyo ha. Yung mga kwentong ganyan, nabuo lang yan para takutin yung mga bata. Bakit ba kayo naniniwala? Wika ni Norman sa mga katrabaho. Porkit hindi ka galing sa probinsya, sinasabi mong hindi totoo yung sinasabi namin. Diyan ka na nga. Wika ni Jessica, isa sa mga katrabaho. Sino ba naman kasing normal na tao yung maniniwala sa mga duwende na yan? Pati sa mga aswang. Lahat ng bagay napapaliwanag ng maayos. Ang mga kwentong yan, ginawa lang para manakot ng mga bata, para sumunod. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka kapag ikaw mismo ay nakainkwentro, maihi ka dyan sa salawal mo. Nagbuntong hininga na lamang si Norman dahil sa sinabi ni Jessica. Hindi na siya nakipagtalo pa, lalo na't walang saysay makipagtalo sa taong hindi makikinig sa rason. Nakaugalian ni Norman na umuwi ng 10 oras ng gabi. Meron pa namang mga sakayan kahit alanganing oras kung kaya't hindi nangangamba ang binata. At kung sakaling may katakutan man siya, ito ay mga tao lalo na ang mga holdupper. Patpatin kasi ang binata kaya sigurado itong hindi makakapalag lalo na kung armado ang magtatangka sa kanya. Gabi-gabi, habang naglalakad si Norman papunta sa sakayan, palagi niyang nadadaanan ang mga pulube sa kanto. Natutulog sa malamig na karton, marumi at halos walang kain. Kaawa-awa man ang kanilang kalagayan, matagal nang tumigil si Norman sa pagbibigay ng limos. Minsan na kasi niyang naranasan na magalit ang ilan kapag pagkain ang inabot. Tila ba tanging nais talaga ay pera. Sa isip ng binata, maaaring mapunta lamang ito sa bisyo o sa kung anumang pinagbabawal na gamit. Kaya tuluyan niya nang inisara ang palad. Isa pa sa pinakamasaklap, nasaksihan mismo ni Norman ang isang batang nanglilimos. Dinuraan ang pasahero sa jeep dahil piso lamang ang binigay. Doon niya tuluyang napatunayan ang paniniwala. Hindi lahat ng mukha ng kahirapan ay inosente at hindi lahat ng pulube ay biktima. May ilan na sila mismo ang pumili ng kanilang kapalaran. Kaya nagpatuloy ang ganong sistema ni Norman. Trabaho bahay lang hanggang sa makapag-ipon at makahanap ng malilipatan. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Si Leo ay isa sa mga katrabaho ni Norman. Bagamat hindi sila magkaibigan, kilala niya ito.
Kung ilarawan ng katrabaho ay makulit, palabiro at may bahid ng kabastusan. Ilang ulit na itong napagsabihan na maghinay-hinay at pumili ng taong bibiruin. Dahil hindi lahat ay natutuwa sa kanyang mga biro. Kaso nga lang, parang sadyang matigas ang ulo nito at patuloy pa rin siya sa gawain. Parang walang pakialam kung may masasaktan man sa mga sasabihin. Madalas silang magkasabay pauwi, lalo na't halos magkapit-bahay lamang ang dalawa. Ganun pa man, nananatili ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Walang usapan, walang kibuan, walang palitan ng tingin. Para bang dalawang estrangherong naglalakad sa iisang landas, ngunit walang balak na magtagpo ang mundo. Habang naglalakad sa isang madilim na bahagi ng kalsada, may isang matandang babae, payat, madungis, at halos hindi makatingin ng diretsyo sa dalawa. Nakaload ito sa gilid ng kalsada, nakalabas ang palad. Sa gilid ay may maruming baso, nanghingi ng kaunting barya. Hindi alam ni Norman kung bakit ito napatingin sa matanda. Madalas kasi, diretsyo ang kanyang mga mata sa kalsada. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila may tinig na bumubulong na magbigay ng kahit papano. Bagamat wala sa karakter, huminto ang binata, dumukod sa bulsa at kumuha ng 10 piso. Dahan-dahang umangat ang ulo ng matanda. Ang kulubot nitong muka, unti-unting nagulma ng ngiti. Maraming salamat, iho. Ang isang baryang mula sa puso ay mas mabigat kumpara sa gintong walang malasakit. Wika ng matandang babae. Halos kilabutan si Norman sa boses nito. Kaagad umalis ang binata. Nang mga oras na yon, hindi niya alam kung tama ba ang ginawa dahil parang hindi mabuti ang binabalak ng matanda. Sigurado itong merong kakaiba sa matandang yun. Kung ano man, nagpapasalamat si Norman na nakinig siya sa kutob. May distansya na siya sa matanda nang marinig ang pamilyar na boses. Ano ba naman yan? Nakaharang ka na nga sa daan. Iyaharang mo pa yung kamay mo sa akin. Oy, Nay, tigilan nyo yung pagdadrama nyo. Walang makain. Ang sabihin nyo, ayaw nyo magbanat ng buto. Mga perwisyo kayo sa lipunan. Wika ni Leo, sabay sipa sa baso ng matanda. Maraming nagtinginan sa direksyon ni Leo. Pasensya na, iho. Hindi naman kita pinipilit magbigay. At totoong, iniwan ako ng pamilya ko kaya nasa kalsada ko. Nakikita mo naman ang itsura ko. Hindi ko na kaya magtrabaho. Pasensya ka na. Wika ng matanda. Nanginginig ang boses nito. Maraming naawa sa kwento ng lola. Lahat ng kilabot naramdaman ni Norman ng mga panong iyon. Kagad nawala. Lalo na't narinig nito ang dahilan kung bakit nasa kalsada ang matanda. Bumalik ang binata upang abutan sana ito ng pagkain at may ilang pang nag-abot matapos makitang lumuha ang ginang. Pagpasensyaan niyo na po yung taong yun ha. Ito po, tanggapin niyo. Ito rin po, Lola, kunin nyo. Sana makatulong kahit papano. Bastos talaga yung batang yun, oh. Walang modo. Huwag kayong mag-alala. Ang dila ay sandata. Sa bawat salitang walang pakundangan, may sugat na hindi kaagad naghihilom. Pinunasan nito ang mga luha. Taimtim na nagpasalamat sa mga tumulong. Nang makalis na ang karamihan, humabol si Norman upang iabot ang tinapay na dala mula sa trabaho. Kaso nga lang sa paglapit niya, tila ba biglang bumigat ang paligid. May malamig na bulong sa kanyang loob na nagsasabi na wag nang tumuloy. Kaso nga lang hindi niya pinakinggan ang kutob. Inabot pa rin ang pagkain. Ngumiti ang matanda at muling nagpasalamat. Ngunit sa mismong sandaling iyon,
Nasilayan ni Norman ang tunay na anyo ng matandang babae. Kulubot ang muka at tadtad ng peklat. Balat na madungis na parang kinaina ng panahon. At sa likod ng nagkukunwaring ngiti, malinaw na kadiliman ang namumuo sa mga mata nito. Isang dilim na tila nagbabadya na may paparating na hindi kaaya-aya. Kinabukasan hindi pumasok si Leo. Hindi naman masyadong pinansin ni Norman. Kaso nga lang, nang 1 linggo na ang lumipas, wala ni isang balita sa kanya. Doon na nag-alala ang ibang katrabaho. Baka nakahanap ng katapat niya. Ano kaya sa tingin niyo nangyari kay Leo? Wika ni Jessica sa mga katrabaho. Hindi man sumali sa usapan si Norman, bukas naman ang mga tenga nito sa impormasyon. Ayon sa balita, mula sa mga katrabaho nagising daw ito na may sugat at pasa sa buong katawan. Parang binugbog ng hindi man lang natatamaan. Nung una ay hindi niya ito pinansin. Ngunit nang tumagal, halos hindi na makatayo ang binata. Isang gabi, bago tuluyang makarating sa tahanan, biglang may humila ng napakalakas kay Norman. Dinala ito sa madilim na eskinita. Gulat na gulat, takot na takot. Holdapper ang nasa isipan niya. Kaagad binigay ang mga gamit. Ito na. Ito yung lahat ng gamit na meron ako. Huwag mo lang ako sasaktan, pakiusap po. Inalis ng lalaki ang telang nakabalot sa katawan at ulo. Huwag ka maingay, sandali. Ako lang to. Alam ko hindi tayo magkaibigan pero sana matulungan mo ko. May nangyari sa akin eh. Simula ng gabing yun, yung matandang pulubi nandun ka, di ba? Sigurado ko sinumpa ako na matandang yun eh. Nung una ay hindi niya ito nakilala. Napakalayo na ng itsura nito sa dating Leo. Ang dating makisig at matipunong katawan, puno ng yabang at sigla. Ngayon ay naging butot balat na parang nilantang gulay. Para bang bawat patak ng dugo at lakas ay sinipsip ng hindi may paliwanag na kapangyarihan. Ang balat niya ay hindi lamang kulubot, kundi nagmistulang to yung balat ng bangkay. Sa ilang bahagi ay nagbibitak-bitak. Naglalabasan ang mapupulang ugat na wari gumagapang sa ilalim ng kanyang laman. Ang dating kayamangging balat, naging maitim na parabang sinunog ng araw at uling. Ang kanyang mga mata, halos hindi na maibuka. Namamaga ang talukap, namumula ang puti, at kung tititigan siya, parang walang kaluluwa. Sa tuwing gagalaw, may maririnig na parang mahinang kaluskos. Tila ba nababasag ang kanyang mga buto sa bawat pagkilos. Higit sa lahat ang kanyang bibig ay tuyot at puno ng sugat. Kapag nagsasalita siya, dumudugo ang gilid ng labi. Ang amoy ay matapang na parang merong nabubulok na karne. Umaalingasaw na tila ba unti-unting nabubulok kahit buhay pa. Para siyang taong kinain mismo ng dilim. Isang bangkay na naglalakad. Isang nilalang na hinubadan ng dignidad at pagkatao ng isang mabangis na kulam. Kung ano-ano'y naririnig ko tuwing gabi. Ang daming bumubulong. Hindi maganda yung mga sinasabi nila. Sa salamin, hindi ko na makita ang sarili ko eh. Tapos yung mga pagkain parang abo. Tuwing gabi dumadalaw siya. Dumadalaw yung matandang babae. Hindi ako makagalaw kung saan ako nakahiga. Nakaupo siya sa sulok ng kwarto ko, sigurado ako. Sinumpa niya ako eh. Kahit kailan, hindi naniwala si Norman sa mga kulam, sumpa o anumang galing sa mundo ng pamahiin. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may pagpapaliwanag. Ngunit sa mga oras na yun, habang pinapakinggan ang nanginginig na boses ng kanyang katrabaho, ramdam na ramdam niya ang takot, senseridad sa bawat salita.
Hindi to biro. Hindi rin basta parte lamang. May kung anong tunay na pangingilabot na kumakapit sa mga mata ni Leo. Pinilit ni Norman na mag-isip ng rason. Maaaring sakit. Maaaring epekto ng matinding pagod. Maaaring sobrang trabaho. Subalit anumang ilistang paliwanag sa isipan, wala ni isa ang kayang magtulak upang ganito kaluba ang itsura ng tao. At doon na tuluyang gumapang sa dibdib ni Norman ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. At minsan, ang nakikita ng mata, mas matindi kaysa sa alinmang paliwanag na kaya mong buuin. Hindi alam ni Norman ang mararamdaman ng panahong iyon. Maaaring dahil sa takot. Kagad nitong tinulak si Leo papalayo at tumakbo. Pagdating sa tahanan, hinabol ang hininga. Hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Kahit nakukonsensya, napangungunahan nito ng takot. Kinabukasan sa trabaho kagad siyang lumapit kay Jessica upang mangingi ng payo. Sigurado ka ba? Pangako yan ha. Hindi mo pagsasabi kahit kanino ha. Tumango ang dalaga. Pinaliwanag ni Norman ang nangyari. Hindi gaanong nagulat ang dalaga nang sabihin nito na si Leo ang biktima. Wari nito. Oras na siguro upang makatagpo ng katapat ang katrabaho. Bagamat kwela at palabiro. Minsan kasi talagang sumusobra na si Leo. Pinayuhan ni Jessica si Norman na kung nais talaga nitong tulungan ang binata, meron siyang mairerekomendang albularyo sa Maynila. Pero babalaan kita, Norman. Bukod sa maglalabas ka ng sarili mong pera, baka madawit ka kasi nangingialam ka eh. Payo ko lang, mag-ingat ka. Siguraduhin mo na mabibigyan ka ng proteksyon. Hindi biro ang mga ganitong bagay. Kahit hindi ka naniniwala, hindi ibig sabihin yan na hindi totoo ang kulam. Naiintindihan ko, Jessica. Maraming salamat ha. Nang gabing yun, nagpaalam na si Norman na baka ilang araw hindi makakapasok. Hinanap nito si Leo upang puntahan ang albularyong sinasabi ni Jessica. Kalaunan, natagpuan na nito ang binata. Nakaupo sa malamig na semento, balot ng maduming tela, madumi ang buong pangangatawan. Halos hindi na talaga ito makilala. Mas lumala ang itsura at kaawa-awa. Tinignan lamang siya ng binata. Hindi umimik. Tila sumuko na lamang sa buhay. Uy Leo pare, alam kong mabigat yung pinagdadaanan mo. Pasensya ka na sa nagawa ko noon ha. Napangunahan talaga ako ng takot eh. Pero nakahanap na ako ng paraan. Kung papayag ka, tutulungan kita. May sinabi si Jessica na isang magaling na albularyo. Baka siya yung makalutas ng problema mo. Hindi na sumagot pa si Leo. Pero sapat na ang mga luha sa mata upang magsabi ng pasasalamat. Doon na nagsimula ang kakaibang tambalan ng dalawa. Bagamat magkaibang tao, iisa lamang ang kanilang layunin. Naglakbay ang dalawa upang hanapin ang albularyo. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila si Mang Escanor. Hindi na makapagsalita pa ng tuwid si Leo. Tanging emosyon na lamang ang kayang ipakita sa muka. Kaya naman si Norman na mismo ang nagpaliwanag. Matapos makinig sa kwento, ang tanging sinabi lamang ni Mang Escanor. Ang sumpang binigay sa kaibigan mo ay hindi lamang ordinaryong sumpa. Hindi basta-bastang naaalis ng dasal o gamot. Ibang uri ng markang iniwan ng matanda. Hindi lamang yun pulubi. Isang mangkukulam na tagasubok ng puso. Tanging kabutiang loob at tunay na paghingi ng tawad lamang ang makakapawi nito. Ano po yung dapat naming gawin para matanggal ang sumpa? Paano namin mapapatunayan na totoong nangingi ng tawad si Leo? 3 proseso.
Tatlong hakbang ang pwede niyong gawin. Una, kailangan niyang magpakumbaba sa matanda at hingiin ang kapatawaran nito kahit hindi siya nakikita. Ikalawa, mag-alay ng tulong sa kapwa. Hindi lamang sa pera o pagbibigay ng kahit anong bagay. Kailangan bukal ito sa kalooban at tunay na nangangailangan ang mapagbibigyan. Ikatlo, kailangan itong magbigay ng sakripisyo. Isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Pagpapaliwanag ni Mang Escanor sa dalawa. Hindi makapaniwala si Norman sa narinig. Laking pasasalamat talaga nito dahil kung sinundan lamang niya ang nakagawian, maaaring natulad na rin siya kay Leo dahil hindi ugali ni Norman ang magbigay sa mga pulubi. Hindi lahat ng sumpa ay galing sa galit. Paminsan galing ito sa hamon ng kapalaran. Susubukin ka bago ka bigyan ng awa. Napatingin muli sa albularyo. Napaisip ko maaaring nababasa nito ang kanyang isipan. Ngumiti lamang ang matanda at nagbayad na si Norman sa serbisyo. Nagpasalamat. Nagpaalam na ang dalawa. Nang gabing yun, muling hinanap ng dalawa ang matandang babae. Ngunit sa kanto kung saan nila ito unang natagpuan, ni anino niya ay hindi na muling nakita. Dahil lumala na ang kondisyon ni Leo, umupo ito muli sa sahig, habang si Norman nagpatuloy sa paghahanap sa matanda. Habang nakaupo mag-isa, napansin ni Leo ang isang batang nakaandusay sa gilid ng kalsada. Balot lamang ng lumang pinagtagpi-tagping karton. Nanginginig ito sa ginaw at kahit mahimbing ang pagkakatulog, halata ang paghihirap na tila ba binabangungot siya. Bahing ng bahing, namimilipit ang payat na katawan. Sandaling pinagmasdan ni Leo ang paligid, umaasang may magulang, kapatid o kahit sinong nagbabantay. Kaso nga lang wala. Waring iniwan at nakatiwangwang ang bata sa gitna ng malamig na gabi. Doon unang naramdaman ni Leo ang isang matinding kirot sa puso. Isang pakiramdam na hindi niya pa nararanasan. Ano nga ba ang magagawa ng musmos upang mabuhay? Wala itong lakas para magtrabaho. Walang gumagabay, nagtuturo o nagpoprotekta. Tila inabandon ng mga magulang. Ang tanging magagawa lamang nito, mangingi ng limos. Umasa na may pusong magbubukas para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya lalo pang lumakas ang panginginig ng bata, pinilit ni Leo na hindi pansinin ang nakikita, ngunit mas nanaig ang awa. Muling tumingin si Leo, nagbabaka sakaling may darating upang tulungan ng bata. Kaso nga lang, nang masigurong ito'y nag-iisa na lamang sa pakikipagsapalaran sa buhay, marahan niyang hinubad ang suot na tela sa kanyang katawan, ikinumot sa natutulog na musmos. Hindi man nagising ang bata, unti-unti namang humupa ang panginginig at tila nakatulog ng mahimbing. Mabigat ang dibdib ni Leo habang tumatalikod. Umalis siya sa kinakatayuan. Nagpatuloy sa paghahanap kay Norman. Dala-dala ang alaala ng batang iniwan ng mundo. Kahit nanlalamig at lantad ang mga sugat sa kanyang balat, hindi na ito alintana ni Leo. Ang nasa isip lamang niya, ang batang nakita kanina, ang musmos na iniwan ng mundo mag-isa at walang kalaban-laban. Ngunit nang makita niya si Norman, kaagad niya itong nilapitan at nag-alok ng tulong. "Oh, nasaan ang tela mo? Kailangan matakpan yung mga sugat mo. Baka may infeksyon yan." Nilipad ng hangin eh. Hindi ko na nahabol pero halika. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Hanapin na natin ang gumawa nito sa akin. Norman nga pala, hindi pa ako nagpapasalamat sa'yo. Makita man natin o hindi yung matanda, gusto ko malaman mo na sobra-sobra yung pagpapasalamat ko ha.
Tinutulungan mo ko eh. Alam kong hindi tayo magkaibigan at halos hindi naman tayo magkakilala. Pero mas marami ka pang nagawa kaysa sa mga taong tinuturing kong kaibigan. Hindi ko mababayaran kahit kailan ang tulong na naibigay mo sa akin. Maraming salamat sa lahat. Wika ni Leo habang pinipigilan ang mga luha. Lumipas ang ilang araw. Patuloy pa rin si Norman sa paghahanap sa matanda. Si Leo naman, unti-unti nang natatanggap ang bago nitong buhay. May bagong pananaw sa mundo. Nakikita niya ang paghihirap ng ilan. At minsan, napipilitan silang gumawa ng hindi dapat dahil walang mapagkunan ng makakain. Isang gabi, habang naglalakad silang dalawa ni Norman, biglang nakita nila ang matanda sa isang lilim ng poste. Kaagad nakaramdam ng tuwa nang makita ito. Ngunit si Leo ay hindi maipinta ang muka. Nagpakilala si Norman at nangingi ng tawad para kay Leo. Nag-abot pa ito ng mga pagkain at pera bilang alay, simbolo ng paghihingi ng kapatawaran. Nakatitig lamang ang matanda kay Leo, tahimik at hindi mabasa ang muka. Inisip ni Norman na marahil ayaw tanggapin ng matanda ang anumang alay, sapagkat hindi ito galing kay Leo mismo. Naalala niya ang sinabi ni Mang Escanor. Si Leo mismo ang kailangang humingi ng kapatawaran at magandog ng sakripisyo sa matanda, sapagkat walang makakagawa nito kung hindi si Leo lamang. Ngunit ano nga ba ang maibibigay ng binata? Wala na itong mga ari-arian, halos wala nang maayos sa damit, at ni isang gamit ay wala siyang dala. Ang tanging natitira sa kanya ay sarili at hubad na karangyaan. Nagulat si Norman nang biglang lumuhod si Leo sa harapan ng matanda. Walang luha ang tumulo, walang galit na sumiklab. Sa halip isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Maraming salamat po, Nay. Dahil sa halip na parusahan niyo ako, binuksan niyo ang aking mga mata. Ang sumpang inilagay niyo sa akin, hindi sugat ng kaparusahan, kundi gamot ng aking puso't mga mata. Doon ko napatunayan kung gaano ako naging bulag noon sa paghihirap ng iba at sarili kong kayabangan. Patawarin niyo ako sa aking paninigaw, panlalait at sa lahat ng pagkukulang ko bilang tao. Hindi ko na uulitin. Doon napagtanto ni Norman ang kabigatan ng ginawa ni Leo, ang binatang dating palalaro. Walang pakialam. Ngayon ay kusang ibinaba ang kanyang dangal. Ipinagpalit sa taus-pusong pagpapakumbaba. Ang kanyang sakripisyo ay hindi material, kundi pagbasag ng pag-uugali na matagal niyang pinanghawakan. At sa pagload niyang yun, mas malinaw, ang tunay na kapatawaran ay hindi nabibili, kundi kusang binibigay ng pusong handang magbaba ng sarili. Napangiti na lamang ang matandang pulube sa ginawa ng binata. Tumayo ito at unti-unting nagbago ng anyo. Kitang-kita ng dalawa ang pangyayari. Ang kanina'y kulubot at maruming balat, biglang umaliwalas at luminis. Tinanggap mo na. Hindi lamang ang bigat ng kasalanan mo, kung hindi ang katotohanan na matagal mo nang tinatakbuhan. Hindi ko hangad na pahirapan ka o maghiganti. Sa halip, ako'y naparito upang ipakita na ang sugat ng puso ay hindi kailanman gagaling kung hindi mo aaminin sa iyong sarili ang pagkukulang. Tandaan mo ito, ang tunay na kabutihan, hindi nasusukat sa mga salita o sa paniniwala na hawak mo, kundi sa mga gawaing pinili mong gawin, kahit walang nakakakita, sapagkat sa oras na isantabi mo ang iyong kayabangan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Matapos magsalita ng matanda, parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan paggising ni Leo, wala na ang mga sugat. Wala na rin ang bangungot.
Bumalik na ang dating pangangatawan na para bang walang nangyari. Ngunit kahit ganun pa man, sa puso niya alam na totoo ang lahat. Napakagaan ng pakiramdam ng binata matapos ang lahat. Panibago na ang preparasyon sa buhay. Kaso nga lang natanggal siya sa trabaho. Ganun pa man, nakita ng lahat ng katrabaho ang pagbabago nito. Hindi na pala away, nanlalait o labis na makulit. Madalas ding nakikitang nag-aabot ng pagkain sa mga batang kalye. Ngunit hindi siya doon tumigil. Kalaunan nagpatayo siya ng munting kariton na may mga kagamitan pang eskwela. Nagtuturo siya sa mga bata kung paano magbasa at magsulat. Nais niyang bigyan ng abilidad ang mga ito upang matulungan ang mga sarili at hindi lamang umasa sa awa ng iba. Lalo na't hindi may iwasan ang mga negatibong kaakibat ng panlilimos bilang kabuhayan. Tuluyang binago ni Leo ang kanyang buhay. Maraming natuwa at tumulong sa kanya. At si Norma naman, ang dating sarado ang puso sa anumang hiwaga, natutong tumingin ng mas malalim. Hindi man sa kanya direktang nangyari ang lahat, ramdam niya ang bigat ng aral. Ang taong dati kumakapit lamang sa lohika at siyensya, ngayon nagising sa katotohanan na may mga bagay na hindi kailanman masusukat ng utak, ngunit kayang baguhin ng puso at buong pagkatao. Sa huli, nang sila'y maglakad palayo sa kalyeng minsan naging saksi ng sumpa, sabay nilang naramdaman ng katahimikan. Hindi katahimikan ng takot, kundi ng pag-asa. Sapagkat ngayon, alam nila na ang naiwan ay hindi anino ng sumpa, kundi liwanag ng kabutihan, isang aral na madadala pang habang buhay. Nang minsan nilang makaengkwentro ang isang pulubi na mangkukulam.